Magandang araw. Ako po si Clarice, 28 years old, taga Cavite. Simulat sa pool, naniniwala akong darating ang isang lalaking para sa akin, yung tipong parang sa pelikula, yung kahit ilang beses akong masaktan, sa dulo ako pa rin ang pipiliin. Pero, hindi ko alam kung bakit parang ang hirap hanapin ng lalaking yon. Kaya ito ako ngayon, nagsusulat sa inyo para ibahagi ang kwento ko, isang kwento ng pag-ibig na hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung may magandang wakas. Nagsimula ang lahat nung ako'y 23 years old pa lang. Fresh graduate ako noon at sobrang saya ko kasi nakahanap agad ako ng trabaho sa isang call center sa Makati. Doon ko nakilala si Owen. Si Owen siya na yata ang lalaking gusto ng lahat ng babae. Maputi, matangkad, laging may maayos na polo, at higit sa lahat, napakagalante sa mga tao. Pero higit sa hitsura niya, ang pinaka nakaakit sa akin ay kung paano siya ngumiti. Para bang kapag nakatingin siya sa'yo at mumiti, hindi ka nahahanap ng iba. Una kaming nagkakilala sa pantry. Noon ay nagkape lang ako, tapos bigla siyang lumapit. Hi, ikaw ba yung bago sa account natin? Napangiti lang ako at tumango. Ako nga pala si Owen, sabay abot ng kamay. Hindi ko alam kung bakit pero parang bumilis ang tibok ng puso ko nang maramdaman ko ang kamay niya. Hindi ko alam kung dahil sa malamig na aircon o dahil sa init na nanggagaling sa mga mata niya habang nakatitig sa akin. Doon nagsimula ang lahat. Naging magkaibigan kami. Araw-araw, sabay kaming kumakain, sabay umuwi minsan kapag pareho kaming wala pang overtime. Hanggang isang gabi, nagkayayaan kaming uminom kasama ang iba naming ka-team. Pero alam mo yung pakiramdam na kahit maraming tao, parang kayong dalawa lang ang nasa paligid. Ganon ang gabi na yon. Pag-uwi namin, sabay kami sa taxi. Tahimik lang kami sa simula pero bigla siyang nagsalita. Clarice, alam mo bang ang saya ko lagi kapag kasama kita? Para akong natulala. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Pero bago pa ako makapagsalita, dinugtungan niya. Gusto kita, Clarice. Para akong lumilipad nung gabing yon. Hindi ko akalaing maririnig ko sa kanya yon. Simula noon, kami na. Naging masaya ang lahat. Sa loob ng 2 taon, siya ang mundo ko. Lahat ng bagay sinasabi ko sa kanya. Lahat ng plano ko, siya ang laman. Pero hindi ko alam na sa likod ng lahat ng ito may sikreto pala siyang hindi niya sinasabi. Isang gabi, habang nasa duty ako, bigla siyang hindi nagparamdam. Tumawag ako, nag-text ako, wala. Kinabukasan, pumasok siya pero ramdam ko may nagbago. Hindi na siya tulad ng dati. Wala na yung mga ngiti, wala na yung lambing. Tinanong ko siya. Owen, may problema ba? Ang sagot niya. Wala, pagod lang ako. Pero alam ko may mali. Hanggang sa isang araw, habang nakaupo ako sa kantin, biglang lumapit ang isa naming kaopisina at nagsabi. Clarice, may asawa na si Owen. Parang gumuho ang mundo ko noon. Hindi ako makapaniwala. Hindi ko alam kung matatawa ako o iiyak. Kasi, 2 taon kaming magkasama, ni minsan hindi ko naramdaman na may tinatago siya. Pag-uwi ko, tinawagan ko siya. Sabi ko, totoo ba to, Owen? May asawa ka na? Tahimik siya. Hanggang sa maya-maya, narinig ko siyang huminga ng malalim at nagsabi. Yes, pero Clarice, mahal kita. Hindi ko ginusto to. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko noon. Galit? Lungkot? Pati sarili ko tinatanong ko, bakit ako nagmahal ng taong may ibang mahal? Bakit ako ang kailangang masaktan? Pero ito ang mas masakit, kahit alam ko na ang lahat hindi ko siya kayang iwan. Pagkatapos kong marinig ang mga salitang iyon mula kay Owen, parang nawala ako sa sarili ko. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin yung katotohanan na habang yakap-yakap ko siya sa mga panahong akala ko akin lang siya, may ibang babae pala na mas may karapatan sa kanya. Pero mahal kita, paulit-ulit na pumapasok sa isip ko yon habang humahagulgol ako sa kwarto. Ang tanga ko, pero sa halip na magalit, mas lalo ko siyang minahal. Kinabukasan, nagkita kami. Nakaupo kami sa paborito naming coffee shop, doon sa tabi ng building kung saan kami unang nagkasama sa lunch break. Tahimik siya, parang hindi makatingin sakin. Ako naman, pilit na pinipigilan ang luha ko. Owen, bakit hindi mo sinabi sakin? Mahina kong tanong. Kasi natakot akong mawala ka, sagot niya, halos pabulong. Pero Owen, kasal ka na. Hindi siya sumagot agad.
Nakatitig lang siya sa tasa niya, parang may hinahanap na sagot doon. Clarice, hindi ko na siya mahal. Matagal na kaming wala sa ayos. Pero hindi ako makapag-file ng annulment kasi hindi ko kaya, wala akong sapat na pera. At ayaw din niyang pumayag. Habang sinasabi niya yon, parang mas lalo akong nalugmok. Ang hirap. Kasi alam kong mali, pero paano mo pipigilan ang puso mong mahal siya? Pag-uwi ko, nagdesisyon akong lumayo. Sabi ko sa sarili ko, Clarice, tama na. Kahit gaano mo siya kamahal, mali ito. Kaya nag-resign ako sa trabaho at lumipat sa Pampanga kung saan nakatira ang ate ko. Sabi ko kay Owen, kalimutan mo na ko. Hindi siya pumayag. Araw-araw, tumatawag siya, nagte-text siya. Sinasabi niya, Clarice, please. Huwag mo akong iwan. Kakayanin natin to. Pero paano? Paano namin kakayanin kung simula pa lang mali na kami? Lumipas ang 3 buwan. Akala ko makakalimutan ko na siya. Nag-apply ako ng bagong trabaho, nagsimula ng panibagong buhay. Pero isang gabi, habang naglalakad ako pauwi, biglang nag-vibrate ang phone ko. Pagtingin ko, si Owen yon. Missed call. Sunod-sunod. Pagkatapos may message. Clarice, please. Kung mababasa mo to, tawagan mo ko. Nasa ospital ako na aksidente ako. Halos mabitawan ko yung phone ko sa kaba. Agad akong sumakay ng bus pabalik ng Maynila. Habang nasa biyahe, nanginginig ang kamay ko, hindi ko alam kung anong isipin ko. Pagdating ko sa ospital, nakita ko siya. Naka-confine, may benda ang noo, nakapikit. Halos maluha ako nung makita ko siyang ganon. Pero ang mas masakit, may babaeng nakaupo sa tabi niya. Nakasuot ng singsing. At alam kong siya ang asawa. Napaatras ako pero bigla niya akong nakita. Tumayo siya at lumapit sa akin. Ikaw ba si Clarice? Tanong niya, kalmado pero ramdam ko ang bigat sa boses niya. Hindi ako makapagsalita. Tumango lang ako. Salamat at dumating ka. Matagal ko nang gustong makilala ka. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ako nakagalaw. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Nanatili akong nakatayo sa gilid ng pintuan ng kwarto habang nakatitig sa asawa ni Owen. Hindi ko alam kung iyak ako o tatakbo palayo. Pero bago pa ako makagalaw, nagsalita ulit siya. Ako nga pala si Ruth, mahinahon niyang sabi, sabay abot ng kamay. Hindi ko ito tinanggap. Hindi kita inimbitahan dito para mag-away tayo, Clarice. Alam ko lahat. Para akong napako sa kinatatayuan ko. Alam niya lahat? Hindi ko maipinta ang mukha ko. Gusto ko nang malusaw sa hiya. Matagal ko nang alam na may mahal siyang iba, sabi niya habang nakatingin kay Owen na tulog pa rin sa kama. Alam mo ba kung bakit hindi siya makipaghiwalay sa akin? Tanong niya na parang hinihintay ang sagot ko. Umiling lang ako. Pagkatapos ng ilang segundo ng katahimikan, lumapit siya sa akin at mahina niyang sinabi. Dahil may sakit ako. Stage 4 cancer. Parang binagsakan ako ng langit at lupa. Napahawak ako sa dibdib ko, hindi ko alam kung iyak ako o hihingi ng tawad. Simula pa lang alam ni Owen na hindi na ako magtatagal. Ayaw niyang iwan ako sa ganitong sitwasyon. Kaya kahit mahal ka niya, pinili pa rin niyang manatili sa tabi ko hanggang sa huling sandali ko. Hindi ako nakasagot. Tumulo na lang ang luha ko ng tuluyan. Ramdam ko ang sakit para sa sarili ko, para kay Owen at para kay Ruth. Ang bigat. Ang bigat-bigat. Pagkatapos noon, tumalikod ako at naglakad palabas ng kwarto. Hindi ko na hinintay pang magising si Owen. Sabi ko sa sarili ko, hindi ako pwedeng maging dahilan ng bigat na dinadala nila. Lumipas ang 3 araw. Hindi ako makakain, hindi ako makatulog. Hanggang isang gabi, habang nakahiga ako, tumunog ang cellphone ko. Unknown number. Sinagot ko. Clarice, pamilyar na boses. Si Owen. Huwag ka nang tatawag, sabi ko agad, nanginginig ang boses ko. Clarice, pakinggan mo muna ako. Wala na si Ruth? Parang huminto ang oras ko. Hindi ako nakapagsalita. Naririnig ko lang siya, umiiyak sa kabilang linya. Huling habilin niya, huwag kitang pakawalan. Kasi sabi niya, ikaw daw ang nagpapasaya sa akin. Ikaw daw ang dapat kong makasama. Umiyak ako ng sobra. Ang hirap-hirap. Kasi sa isang banda, mahal ko siya. Pero sa kabila noon, may takot ako.
Owen, hindi ko alam. Hindi ko alam kung kaya ko pa. Clarice, mahal na mahal kita. Huwag mo akong iwan. Simulan natin ulit. Pagkatapos ng tawag na yon kay Owen, hindi ako nakatulog buong gabi. Paulit-ulit kong iniisip ang sinabi niya. Huling habilin niya, huwag kitang pakawalan, paano ko tatanggihan ang lalaking mahal na mahal ko kung ang asawa niya mismo ang nagbilin nun? Pero paano ko rin haharapin ang takot na baka isang araw, magbago rin siya. Kinabukasan, nagkita kami ni Owen sa park kung saan kami unang nag-date. Halos hindi ko siya makilala. Ang payat niya, maputla, at halatang pagod sa pag-iyak. Pero nang ngumiti siya, parang bumalik lahat ng alaala namin. Salamat at pumunta ka, sabi niya, mahina ang boses. Owen, hindi ko alam kung kaya ko pa, sabi ko habang nanginginig ang kamay ko. Clarice, alam kong nasaktan kita. Pero ito na yung pagkakataon natin. Wala nang hahadlang. Gusto kong simulan ulit lahat kasama ka, mariin niyang sabi, sabay hawak sa kamay ko. Umiiyak na ako noon. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Kaya tumayo ako at naglakad palayo. Hindi ko siya tiningnan. Umiiyak ako habang naririnig ko siyang sumisigaw ng, Clarice! Huwag mo akong iwan ulit. Lumipas ang 2 linggo. Hindi na siya tumawag. Hindi na siya nag-text. Sabi ko, baka yun na ang huli. Hanggang isang araw, habang nasa opisina ako sa bago kong trabaho, biglang may naghatid ng bouquet ng red roses sa desk ko. May kalakip na maliit na card. Hindi ako susuko. Maghihintay ako hanggang handa ka na. Owen. Doon ako napahagulgol. Kasi kahit pilit kong ilayo ang sarili ko, siya pa rin ang laman ng puso ko. At siguro nga, minsan, kahit mali noon, binibigyan tayo ng pagkakataon para maitama sa tamang panahon. Pagkatapos ng 1 buwan, sinagot ko siya ulit. Hindi na ako lumaban. Hindi ko na pinilit ang sarili kong lumayo. At simula noon, ipinangako ko sa sarili ko na alagaan ko siya, at hindi ko nahahayaang masaktan kami ng pagkakataon. Akala ko matapos ng muli kaming magkabalikan ni Owen, magiging madali na ang lahat. Pero hindi pala ganon kadali ang magpatawad at magsimula ulit. Kahit kami na ulit, may takot pa rin ako. Takot na baka bigla na lang siyang mawala ulit. Isang gabi habang sabay kaming kumakain sa isang maliit na resto, nag-usap kami ng masinsinan. Clarice, sabi ni Owen, habang nakatitig sa mata ko, salamat at pinili mo pa rin akong mahalin. Owen, natatakot pa rin ako, diretsahan kong sagot. Alam ko. At gagawin ko ang lahat para mawala yan. Hindi na kita sasaktan ulit, mariin niyang sinabi, sabay hawak sa kamay ko. Doon ko naramdaman na hindi na siya yung Owen na dati kong kilala. Mas seryoso na siya, mas determinado. Kaya unti-unti, pinakawalan ko ang mga alinlangan ko. Lumipas ang 1 taon. Kinasal kami ng simple lang. Wala nang engrandeng handaan, wala nang maraming bisita. Nasa isang maliit na garden lang kami, kasama ang pamilya at malalapit na kaibigan. Nung lumakad ako sa pasilyo, naiiyak ako. Kasi sa lahat ng pinagdaanan namin, maling simula, sakit, takot, dumating pa rin kami sa araw na yon. Ikaw, Clarice, tinatanggap mo ba si Owen bilang asawa mo, sa hirap at ginhawa, hanggang sa dulo ng buhay mo? Tanong ng pari. Opo, sagot ko ng walang pag-aalinlangan habang umiiyak sa tuwa. At nung sinabi niya rin ang opo, parang bumagsak lahat ng bigat na dinadala ko noon. Ngayon, 5 taon na ang lumipas. May anak na kami, si Ruth, ipinangalan namin sa asawa niyang nauna, bilang respeto at pasasalamat sa kanya. Dahil kung hindi dahil kay Ruth, siguro hindi na kami binigyan ng pagkakataon para maitama ang lahat. Akala ko matapos ang kasal at pagkakaroon ng anak, tuluyan nang magiging maayos ang lahat. Pero hindi pala ganun kadali. Kahit na mahal namin ang isa't isa, may mga bagay pa ring sumisingit sa isip ko, mga takot na hindi ko basta-basta maiwaksi. Isang gabi, habang natutulog si Owen at katabi ko si Baby Ruth, bigla akong napatingin sa kanya. Tahimik siyang natutulog, pero sa isip ko, bumabalik lahat ng nangyari noon, yung mga gabi na wala siyang tawag, yung araw na nalaman kong may asawa pala siya. Kahit pa wala na si Ruth, may takot pa rin ako na baka isang araw, bigla na lang may lumitaw na panibagong lihim. Kinabukasan, hindi ko naiwasang magtanong habang magkasama kami sa kusina. Owen, may tinatago ka pa ba sakin? Natigilan siya. Nilingon niya ako at mumiti, pero ramdam kong nagulat siya sa tanong ko. Clarice, wala na. Wala na akong itinatago.
Lahat ng meron ako, sa'yo lang. Napayakap ako sa kanya, pero hindi ko maalis ang kaba sa puso ko. Lumipas ang mga buwan. Lalong naging abala kami sa pagpapalaki kay Baby Ruth. Pero isang araw, habang inaayos ko ang mga lumang gamit ni Owen sa kahon, may nakita akong maliit na sobre. Bukas na siya, pero may nakasulat na sulat kamay. Owen, salamat sa lahat. Alam kong mahal mo siya, at masaya ako na ipagpapatuloy mo ang buhay mo kasama siya. Ruth. Doon ako napaiyak ng todo. Kasi noon ko lang lubos na naintindihan kung gaano kamahal ni Ruth si Owen at kung gaano siya kabuting tao. Hindi niya kami hinadlangan. Hindi siya kumapit kahit na siya ang may karapatan. Hinatid ko kay Owen yung sulat. Natahimik siya ng ilang minuto at bigla siyang umiyak. Clarice, minsan iniisip ko, deserve ko ba talaga yung second chance na binigay mo? Hinawakan ko ang kamay niya at sabi ko, Owen, deserve mo. Kasi hindi lang ikaw ang lumaban, pati si Ruth. At wala nang mas mahalaga ngayon kundi alagaan natin ang isa't isa. Pagkatapos ng mga pangyayaring iyon, hindi ko na muling hinayaang sirain ng takot ang pamilya namin. Pero alam mo ba, kahit masaya na kami, may mga gabi pa rin na naiisip ko si Ruth, hindi para pagselosan, kundi para pasalamatan. Isang gabi, habang magkasama kami sa sala, biglang nagsalita si Owen. Clarice, naisip ko lang kung wala si Ruth noon, baka hindi ako natutong pahalagahan ang pag-ibig. Napangiti ako at sabay hawak sa kamay niya. Owen, natutunan natin ito kasi hindi tayo sumuko. Hindi rin siya sumuko sa paraang alam niya. Pagkatapos niyang sabihin yon, tumingin siya sa akin at may sinabing hindi ko makakalimutan. Clarice, salamat sa pangalawang pagkakataon. Hindi ko hahayaang masira ito. Kahit anong mangyari. Doon ko naramdaman na wala nang dahilan para magduda pa. Lumipas ang mga taon. Ngayon, malaki na si Baby Ruth, 6 years old na siya at napakakulit. Tuwing tinitignan ko siya, napapangiti ako. Kasi siya ang simbolo ng second chance namin ni Owen. Akala ko tapos na ang lahat ng pagsubok, pero isang tawag ang bumago sa isang tahimik na gabi namin. Habang nililigpit ko ang mga laruan ni Baby Ruth, biglang nagring ang cellphone ni Owen. Hindi ko agad sinagot, pero nang makita ko ang pangalan, parang nanlamig ako, Ruth's sister. Hindi ako agad nakapagsalita. Nang bumalik si Owen mula sa banyo, iniabot ko ang phone niya. Owen, tumatawag kapatid ni Ruth eh. Mahina kong sabi. Agad niya itong sinagot at nakita kong bigla siyang nanahimik habang nakikinig sa kabilang linya. Pagkababa niya ng telepono, nanginginig ang kamay ko sa kaba. Ano raw, Owen? Tanong ko, halos hindi lumalabas ang boses ko. Huminga siya ng malalim bago sumagot. Gusto nilang makipagkita para pag-usapan ang mga iniwan niyang bagay. Bumalik lahat ng takot at bigat sa dibdib ko. Pero sabi ni Owen, kailangan naming pumunta, hindi dahil may dapat ipaliwanag, kundi para maayos ang lahat at tuluyan ng magsimula ng walang lihim. Sumunod na araw, bumiyahe kami papunta sa probinsya kung saan nakatira ang pamilya ni Ruth. Tahimik lang kami sa biyahe. Ramdam ko ang kaba ni Owen, pero mas ramdam ko yung bigat sa puso ko. Paano kung marinig ko na naman na ikaw ang dahilan kung bakit nawala siya? Pagdating namin doon, sinalubong kami ng ate ni Ruth. May lungkot sa mga mata niya, pero hindi galit. Salamat at pumunta kayo, mahinahon niyang sabi. Inabot niya kay Owen ang isang maliit na kahon. Iniwan niya to para sa'yo. At para kay Clarice. Halos mabitawan ko yung kahon nang marinig ko ang pangalan ko. Dahan-dahan itong binuksan ni Owen. Sa loob, may dalawang bagay, isang lumang kwintas na may larawan nilang mag-asawa at isang maliit na sobre. Sa ibabaw nito, nakasulat, para sa kanila. Pinagpasya naming ako na ang magbukas ng liham. Nang simulan kong basahin, nanginig ang kamay ko. Clarice, salamat dahil minahal mo si Owen kahit mali noong una. Salamat dahil hindi mo siya iniwan kahit ako ang naunang dumating sa buhay niya. Huwag kang matakot mahalin siya ng buo kasi deserve niya ang kasayahan. At ikaw ang taong makakabigay nun. Ruth, doon ako napahagulgol. Hindi ko akalaing ganoon kabuti ang puso ng babaeng iyon. Hindi ko rin akalaing darating ang araw na ako mismo ang makakabasa ng mensaheng magpapatibay sa pagmamahalan namin ni Owen. Ngayon tapos na lahat ng takot ko. Hindi na ako nagdududa kasi kahit sa huling sandali, si Ruth mismo ang nagbukas ng daan para sa amin. At sa mga nakikinig ngayon, sana matutunan natin ito, ang tunay na pag-ibig hindi sakim.
hindi ito paligsahan. Kapag totoo, handa nitong magbigay daan sa kasayahan ng mahal niya even if that means letting go. Clarice,